Ganito po ang ating mababasa. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa, sa pamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatwidbagay ang Panginoon nating si Jesus. Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang salita. Pagindapatin mo nawa, Panginoon, na bumaba ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Dalawin mo po kami ng iyong pakikipagtagpo upang maranasan namin na ikaw ang siyang nasa kalagitnaan namin kagaya ng ipinangako mong kung saan ang dalawa o tatlo na nagkakatipon sa iyong pangalan ay naroroon ka sa kalagitnaan nila. Mangyari nawa, Panginoon, na masabi namin, tunay nga, ang Panginoon ay naririto. Ibigin mo na rin, Panginoon, na nawa sa pakikinig namin ng iyong mga salita. Ikaw ang siyang mangusap sa amin. Marinig namin ang iyong tinig upang kami mapapagpala sa pakikinig. Dahil ikaw din naman nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. Ito po ang aming dalangin may pagpapasalamat. Amen. Ay po'y makakaupo. Ang talatang batayan, itong Hebreo 13:20, ay nagkaroon na tayo ng minsang pagtalakay sa isa sa ating aralin na pagkain na pinamagatang siya nga ang dakila, na walang iba kundi si Kristo Jesus na ating Panginoon. Sapagkat kung ating ibig na makita ang kadakilaan, kataasan, at maging ng kapangyarihan at kalwalatian ni Kristo Jesus na ating Panginoon, ang aklat ng Hebreo ay doon natin ito masusumpungan. Na itinataas, dinadakila, inaangat sa lahat si Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya napakagandang talata ito na nagpapahalaga sa atin bilang mananampalataya, lalo na hindi lamang pinag-uusapan dito ang dakilang pastor ng mga tupa, kundi pati naman ang mga tupa ng dakilang pastor. Ngunit kagaya ng aking nababanggit, kahit na napakapayak ng isang talata sa Biblia, ngunit kung ito'y hihimayin mo, ay makakasumpong pa rin tayo ng karagdagang kapahayagan mula sa salita ng Panginoon. At sa pagkakataong ito, may mahalagang bagay na nakapaloob dito sa talatang ito na batayan natin. Sa Hebreo 13:20, uliting babasahin ko, ngayon ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa, sa pamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatwidbagay ang Panginoon nating si Jesus. Ang pagtutuunan natin ng pansin at bibigyan diin ay itong dugo ng walang hanggang tipan. The blood of everlasting covenant. Ang pag-uusapan natin ay madugo.
bibihirang talakayin ng tungkol sa dugo sa Biblia. Kaya ang paksa na aking pinagmagatan ay tipanan na duguan. Sa Ingles, blood covenant or covenant in blood. Pag-uusapan natin ang dugo sa saro. Bakit napakahalagang paksa nito na hindi gaanong pinag-uusapan? Na para bagang walang halaga. Sa Kabanatang 10 nga sinasabi ng Hebreo, mababasa ninyo yung sumasalangsang sa kautusan ni Moses ay parang ipinapahiwatig na mayroon pang kapatawaran. Datapwat ang yumurak kay Kristo Jesus at pawalang halaga ang kanyang dugo. Higit na parusa, sabi, ang naghihintay. Sapagkat siya nagsasabi, sa akin ang paghihiganti. Ibig sabihin, ibig ipaliwatig, napakaselang usapin kung ang dugo ni Kristo Jesus ang pag-uusapan. At lalo na, hindi ito basta dugo. Kundi ang sabi, dugo ng tipan. The blood of covenant. Dugo ng tipan. At isang tipan na walang hanggan. Yamang dito sa atin, sa kawan ng Panginoon, ang ating batayan ng turo ay ang tipanan na ugnayan, yung covenantal relationship na sinasabi natin. Yung pagkakarelasyon sa Panginoon. Kaya't may tatanong natin, na bubungad sa ating usapan ay gaano tinutotoo o sinuseryoso ang ating relasyon sa Panginoon. Madalas na nating marinig na ito'y tipanan na ugnayan, covenantal relationship. Isa siyang pinagtipanan na pag-uugnayan. Nilakipan ng sumpaan. Ngunit, lalo pang magiging madiin at gaanong hindi biro-biro at siniseryoso itong usapan natin na tipanan, covenant, ng pakikipag-ugnayan at pakikipagtipanan sa Panginoon, pagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Sapagkat may halong dugo. May dugong pinag-uusapan dito. Pag may dugong pinag-uusapan, walang pag-aalinlangan, hindi biro-biro ito, kundi siniseryoso. Hindi po ba? Pagdugo na ang pinag-uusapan. Bigat ng usapang ito, sa totoo lang po. Isang linggo ko nang binabalangkas, pero para maihabol sa araw na ito, maghapon ng Biyernes at magdamag, ito'y sinusulat ko at maging kahapon, magdamag, maghapon, hanggang madaling araw kanina. Kaya yata ako'y medyo nahihilo, kulang ng tulong sa pagsusuri ng mga talata at dahil napakabigat ng usapang ito, napakaselang na usapang. Hindi biro-biro ang Diyos. Kaya, kagaya ng sinasabi ng Galatia 6:7,
Ang Diyos ay hindi napapabiro. Mahalagang pag-usapan itong maselang usapan at madugong paksa. Upang makasunod tayo dito sa pinag-uusapan natin. Sapagkat kung totoong malalaman natin at maunawaan natin ang relasyon sa Panginoon, ay seryoso at totoo. Nilakipan ng tipan ng dugo. Ito'y ang pakikipagrelasyon sa Panginoon ay iginuguhit sa isang tipan ng may dugo. Upang makita natin kung gaano talaga kasela ng usapang ito. Nais kong sundan natin noong panahon, sa sinaunang kapanahunan, kung papaano ginagawa itong pagtitipanan ng pag-uugnayan. Kapag mag-uugnayan ang dalawang magtitipan o magtitipanan, paano ang kanilang ginagawa? Merong 7 mas o menos hakbang. Gusto ko munang makita natin ito para lalo nating mapagunawa gaano kahalaga ang pinag-uusapang dugo na tipanan, duguan na tipanan o tipanan na duguan. Sa Ingles, sinasali nitong blood covenant. Alam po ba ninyo, napakalaking paksa ng blood covenant, ang dugo ng tipan sa Biblia. At hindi ko alam, marahil hindi masyadong itong tinatalakay na parang kasing pwede nating daanan lang. Ngunit, kung merong pinakamaselan at mahalagang paksang mababasa niyo sa Biblia, ay ang tipan ng dugo o ang dugo ng tipan. Ganito ang ginagawa nila noong unang panahon, pag magtitipanan. Upang sa gayon, kapag kasusuriin natin at sasaliksikin ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, at siyang ibig natin, dito sa kawan ng Panginoon, itong tipanan na ugnayan. Magandang ahagilap tayo ng paglalarawan, paano ba nagtitipanan noong unang panahon. Tinala ko ang 7 paraan o yung ginagawa nilang seremonya sa pagsasagawa ng isang pagtitipanan. Ang una, pagpapalitan ng kasuotan. Tatalakayin ko mo yan. Pangalawa, pagbibigayan ng pangkagamitan. Pangatlo, pagkukuhanan ng pangalan. Pang-apat, pinaghahatian na pagtitipanan. Pang-5, pagbibigkasan ng panunumpaan. 5, pinakaala-alang palatandaan. At 7, pagsasaluhan na pinakahandaan. Kaya sinikap kong ilagay sa mas madaling mga salitang ating maunawaan. Tingnan ninyo, paano sila gumagawa ng pagtitipan. Yung dalawang gustong magkasundo, gustong magkatipanan. At ito rin ay hindi katakataka, maging ang Panginoon at ang kanyang bayan nang makipagtipanan ng Panginoon sa kanila, mababasa din ninyo ito sa Biblia. Hindi lamang naging ito'y kaugalian ng mga tao sa sinaunang panahon. Ngunit kahit na sa Biblia, mababasa ninyo ito. Titignan natin isa-isa. Una, yung pagpapalitan ng kasuotan. Kasi yung magtipanan, yung suot niya, nabalabal, at anumang ibibigay niya, ipasusuot niya dun sa kanyang
kinakatipan, ganun din naman yung kanyang kausap na kinakatipanan, bibigay niya yung damit niya, pasusuot. Saan niyo makikita ang halimbawang ito? Sa unang Samuel, 18:4, natatandaan niyo si David at si Jonathan? Nagtipanan, nagsumpaan bilang magkaibigan. Hinubad ni Jonathan ang kanyang damit. At ipinasuot kay David yung kanyang balabal at iba pang yung kanyang taba, busog at pamigkis. Binigay niya kay David. At alam niyo ang naging epekto nun? Hindi nakalimutan ni David ang sumpaan nila bilang magkaibigan. Nang mamatay na si Saul at si David ng hari, at yan ay mababasa naman ninyo sa ibang bahagi ng kasulatan, sa ikalawang Samuel naman, kabanatang 9, talatang 1-13. Nang mamatay na si Saul, alam naman ninyo kung gaanong pagtutunggali ni Saul at ni David. Di ba? Talagang nag-iinit, nag-aalab ang galit ni Saul kay David at gusto niyang papatay si David. Dahil alam niyang para siyang maagawan sa kanyang pagiging hari. Si David naman, kung ginusto niyang pinatay si Saul, minsan dinalaw niya si Saul, palihim niyang pinakita, kung ginusto niyang pinatay si Saul ay nangyari. Alam naman natin yung alitan ng ganun. Kahit na sa atin, yung mga namumuno, ay nag-aaway yan. Di ba? Dahil ayaw maagawan ng posisyon, ng pwesto. Di ba? Kagaya ng mga politiko. Nagpapatayan dahil sa kapangyarihan. Nang mamatay si Saul, at namatay na rin si Jonathan, na naging katipan ni David sa pagkakaibigan. Palitan sila ng balabal. So, pati kanyang mga tabak at mga pamigkis, nagpalitan niya. Isang araw, nagtanong si David sa mga alipin, meron pa ba na natitira sa lahi ni Saul? Sa unang manda, parang nakakagulat kasi yung mga alipin, maaaring nag-isip, bakit niya hinahanap kung may natitira pang mga lahi si Saul? Papapatay din niya kaya? Naalala ng isang alipin, merong anak si Jonathan, si Mephibosheth, lumpo o putulang paa. Kasi nung ipinapanganak, nalaglag yata. Kaya hindi makalakad. Kaya sabi ng alipin, meron pang anak na natitira. Si Jonathan. Sa makatwid, tatay niya si Jonathan, lolo niya si Saul. Kaya sabi ni David, meron pa bang natitira? Sa biglang pandinig, nakakatakot sapagkat baka gusto maubos ang lahi ni Saul. Pero nung pinatawag, para maging maiksing istorya, nang iniarap si Mephibosheth, takot na takot, nadapa sa harapan ng Haring David. At ang sabi ni Jonathan sa Ingles, I am a dog. Para na lang akong aso na papatayin. Parang gano'n ang takot niya sa harapan ng hari. Pero ang sabi ni David, naaalala ko ang aking tipan kay Jonathan. At ibabalik ko sa iyo ang lahat ng kagandaang loob. Dahil sa tipan o sumpaan. Yung pagbibigay ng balabal
At lahat ng gamit, alam nyo bang ibig sabihin? Pag nagpapalitan ng ganong mga kasuotan, sumisimbolo yon sa posesyon. Parang ibig sabihin, kung anong mayroon ako, ay sa'yo na rin. Ibinibigay ko sa'yo. Para yung akin ay iyo at ang mga iyo'y akin na rin. Ganun ang nagsusumpaan at nagtitipanan ng unang panahon. Hindi lamang pinag-uusapan doon ng possession, kundi proteksyon. Kaya nga nagpapalitan ng mga tabak, mga gamit ng mga pandigma. Parang sinasabi, sinusumpa ko na ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng akin at iingatan kita at hindi kita pababayaan. Ganun po yung sumpaan nila noon. Maalala na niyong Diyos. Nang siya'y sumumpa at makipagtipanan kay Abraham. Sa Kabanatang 15, talatang 1, ang pagpapakilala ng Diyos sa kanya ay, huwag kang matakot, Abraham. Ako ang makapangyarihan. Ako ang iyong kalasag. Gagantimpalaan kita ng lalong dakila. Ano ang isinumpa ng Diyos? Ano yung pinangako niya kay Abraham? Possession. Gagantimpalaan kita ng dakila. Kung anong meron ako, parang ganun sinasabi ng Diyos, kung anong meron ako, ibibigay ko sa iyong pagpapala. Ako ang iyong kalasag. Ako ang iyong proteksyon. Ako yung mag-iingat sa iyo, hindi kita pababayaan, Abraham. Iingatan kita. Ganun po ang pagtitipanan noong unang panahon. Kaya napaka lalim dapat para sa atin. Kung tayo ay mayroong pakikipagrelasyon sa Diyos, isipin ninyo, ang Diyos, ipinangangako niya ang lahat ng nasa Kanya. All His possession, all God's possession. Binibigay niya na pagpapala. Kung hindi niyo nakakalimutan, nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin, pinag-uusapan ng anong kakainin, anong iinumin at lahat ng yan. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, munting kawan, nalulugod na ibigay ng Diyos ang kanyang kaharian. Ano bang meron sa kaharian? Lahat ng nasa kaharian. Lahat ng kayamanang tinatangkilik ng kaharian. Di ba pag ikaw isang mamamayan, kagaya ng mamamayang Pilipino, nakakalungkot lang kasi sa atin, hindi talagang nangyayari. Ito nasubok ko sa ibang bansa. Napapanood din nyo sa pelikula. Diba? Naalala ko ang pangyayari na may kasama ko nung kami nagpunta ng Macau, nawalan siya ng passport, yung US citizen passport. Dahil walang embahada sa Macau, nasa Hong Kong, ako mismo napagutusan ng kaibigan na ito na tumawag sa US Embassy. Pagtawag ko, sagot lang ng embassy, bukas na bukas, maghintay kayo ng tawag. Hindi pa kami nakakapag-ulmusal kinabukasan. Tumawag ng embahada ng Amerika at ang sabi, sa susunod na linggo, ganong araw, ganong lugar, pumunta kayo. Mga kapatid, nung magpunta kami doon, isang maliit na restaurant sa Macau lang, pinuntahan na binigay na address. Dumating ang konsulado at ang kanyang sekretarya, dala yung pang-swipe ng credit card. Ang tanong lang doon sa aking kaibigan na American citizen, I'm sorry, you got a bad day here in Macau. How would you like to have your passport? 10 minutes, 10 minuto. Natapos ang usapan. Ang sabi niya, kung gusto mo, bukas na bukas, dahil isang oras lang yung biyahe ng bangka o sasakyan dagat, lilipat ka ng Macau, Hong Kong. Sabi niya, bukas na bukas, 1 oras, lumipat ka lang ng Hong Kong, makukuha mo ang passport mo. Kung hindi, maghintay ka sa Macau, matagal. Pero kung bukas na bukas, makukuha. Ang bilis!
Kasi kanilang pinangangalagaan ng kanilang mamamayan, hindi ba? Nakita niyo isang pelikula na Amerikano, tinutugis ang isang Amerikano, nakarating lang doon sa pinaka-guhit ng bakod ng embahada ng Amerika, hindi na siya magalaw. Dahil nasa ilalim ng proteksyon ng kanyang gobyerno. Yan ang nakakalungkot sa ating mga Pilipino, hindi tayo pinoproteksyonan sa ibang bansa, di ba? Kung siguro nung magpunta kami sa pulis, sabi ko, mandar kasi yung aking pagiging investigador, sabi ko doon sa kaibigan ko, balikan natin kung saan natin nawala ang passport mo, doon sa isang tindahan ng mga lahas. Baka meron silang CCTV. Pagkatapos namin mag-report sa pulis, pumayag naman, pumunta kami. Alam po ba ninyo, dahil maliit ang Macau, nauna pa yung pulis sa amin doon, nag-iimbestiga. Ganun kabilis. Sabi ko, kung Pilipinong nawala ng passport, pupunta tayo sa ating konsulado o embahada, baka sabihin, tatanga-tanga kayo dito sa Macau. Alam niyo, mga Pilipinong mandurukot dito. Ikaw pang pagsasabihan siguro ng masama. Ang ibig sabihin, yung proteksyon ng isang kaharian, ng isang gobyerno, ay talagang ibinibigay sa kanyang mamamayan. Pati kung anong mayroon. Iyon ang pinangako ng Panginoon. Nalulugod ang inyong amang Diyos na nasa langit na ibigay ang kaharian. Isipin mo, pinag-uusapan lang, pagkain, iinumin, dadamdan. Pero kaharian ng Diyos ang ibinibigay. Ganito kasi, makipagtipanan ng Diyos. Ganito kasi mangako ang Diyos. Kagaya nitong paraan ng pagtitipanan. Sabi kay Abraham, ako ang iyong kalasag. Bibigay ko ang aking proteksyon, pag-iingat sa iyo. Ako magbibigay ng gantimpala sa iyo na lalong dakila. Yung posesyon, yung kayamanan ng Diyos, tinatangkilik ng Panginoon, ibibigay niya. Ganun po ang nagtitipanan. Kaya kung ating siseryosoin ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, mga kapatid, ang Panginoon, isipin nyo, hindi natin maaaring nalalaman yun, pero ang Diyos alam niya, nang makipagtipanan kay Abraham, alam nila na ang paraan ng pakipagtipanan upang makatotohanan na talagang sinumpaan yan at tutuparin ang isinumpa, yung iyong posesyon at yung proteksyon, ibinibigay lahat sa kanyang kinakatipan. Isipin po ninyo yan. Kung tayo nakikipagtipan sa Panginoon, at katipan natin ang Panginoon, may relasyon tayo sa Panginoon. Mga kapatid, marunong ang Diyos at alam ng Diyos kung paano tumupad sa isang tipan. Sabi nga, tapat siyang Diyos na tumutupad sa kanyang tipan. Ikalawang paraan, dagdag ko lang doon. Doon sa pagpapalitan ng kausuotan, sinasabi, ang lahat ng akin ay sayo. At ganun naman yung katipan, yung lahat sa kanya ay sinusumpa niya para din sayo. Mga kapatid, baka nakakaligtaan natin. Kung katipan natin ang Panginoon, ibinibigay ng Panginoon ang lahat sa atin. Kailan natin tinutumbasan ang Diyos? Naalala ko si David sa mga awit 116, ang sabi niya, what shall I render unto the Lord for all His benefits towards me? Ano ang aking igaganti sa lahat ng mga pakinabang? For all the benefits that I have benefited from God. Tinatanong niya, ano kaya ang ibabayad niya sa Panginoon? At nagpasya si David kung ano ang ibabayad niya sa Panginoon, ibabalik niya sa Panginoon. Bagamat alam natin, hindi mababayaran ang Panginoon sa lahat ng kanyang pakinabang. Ngunit alam kong kalugod-lugod na bagay, naisipin din natin
Sa lahat ng mga kagandang loob ng Panginoon, sa lahat ng kanyang kabaitan, sa lahat ng kanyang kagandang loob, sa lahat ng kanyang pakinabang na binibigay sa akin. Ano ang naibabayad natin? Anong naibibigay natin sa Panginoon? Pangalawang paraan ng kanilang pagtitipanan, upang ito'y pagtibayin, pagkukuhanan ng pangalan. Yun ang pangatlo. Nagkukuha na ng pangalan o nagpapalitan. Ibig sabihin, kapag ka, alimbawa, ang istorya ni David Livingstone, nang siya'y magmisyon sa Africa, yun yung panahon na talagang mapanganib sa mga tribo. Naranasan ko yan ng mga unang panahon dyan sa party ng Aurora. Di ba? Yung mga dumagat no na kasabihan sa headhunters. May pastor pa doon na nang ma-convert sa Panginoon ang isang chieftain. Sumunod lahat ang komunidad doon. Ginagawa nilang ritual na pagka mamumulaklak na yung puno na pula. Ayan. Parang initiation ng pagbibinata. Yung binata ay hahayo at pupugot ng ulo at iuwi. Patutunayan niyang siya ngayon lalaki at katanggap-tanggap na sa kanyang komunidad. Ganun kaselan nung panahong magmisyon. At naranasan ko yan sa mga kabundukan ng Aurora at mga iba pang lugar. Si David Livingstone, isang misyonero ang nagpunta sa Africa. Napayuan siya na kailangan makausap niya ang chieftain, ang hepe ng mga tribo. At nagpalitan sila ng gamit sa pagkagaya ng nangyari sa sinasabi mo na. At binigyan ng tungkod, kaprasong kahoy lang yung si Livingstone. Pero habang dala-dala ni Livingstone yung kahoy na yun, at binabanggit niya yung pangalan ng hepe ng tribo, parang siya na rin yung hepe ng tribo, sinusunod sa kapangyarihan ng pangalan noong chieftain o hepe. Si Abraham, napansin ninyo? Sa Kabanatang 17, pinalitan ng pangalan. Mula sa pagiging Abraham, ginawang Abraham. Nang nakalagay lamang ay sapagkat ikaw magiging ama ng mga bansa, kaya hindi ka na Abraham, kundi Abraham. Pero meron ba kayong napansin? Anong ipinalit o dinagdag sa pangalan? Antitik na Ache. Abraham. Nilagyan ng Ache. Hindi kagaya ng mga Kapampangan, walang Ache, walang H. Si Abraham nilagyan ng Ache, ng H. Alam ba ninyo kung saan tumatayo, sumasagisag yung titik na H, Ache? Hasem. Pangalan ng Diyos. Ha-Hasem. Diba, pag hindi binabanggit ang pangalan ng Diyos ng mga Hebreo, maging ng mga Hudyo, mga Israelita, sinasabi nilang, Ha-Hashem ang pangalan. Sa makatwid ng makipagtipanan ng Diyos kay Abraham, para niyang ipinahiram ang kanyang pangalan. Yeah. Yung ikinakasal, nagtitipanan, pagkatapos magtipanan, anong ginagawa? Bakit naging Mr. and Mrs.? Ibinibigay yung pangalan dun sa isa. Tama po ba? Kasi ugali yun sa pagtitipanan. Ang ibig sabihin nito, kung ating laliman ng ating usapan, sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, kung talagang siseryosohin natin ito tutuhanin, mga kapatid,
yung pangalan ng Panginoon ay dala-dala natin. Yung kapangyarihang taglay ng pangalan ng Panginoon. Hindi lamang parang iwinawasiwas natin, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Parang ginagawa tuloy na, ano ba yung yung wand, yung magic wand, yeah? Parang winawasiwas lang ang pangalan ng Panginoon, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Di ba? Ito ang mas tingnan yung makahulugan. Kapag ang Panginoon ay katipanan mo, kapag ang Panginoon ay karelasyon mo, kapag ang Panginoon ay Panginoon mo, taglay-taglay mo na ang kanyang makapangyarihang pangalan. At kahit na hindi natin palalawigin ang usapang yun, maintindihan natin, he who comes in the name of the Lord. Yung dumarating sa pangalan ng Panginoon, alam natin, may taglay na kapangyarihan niyon at kalwalatian. Kaya napakaseryoso ang makipagrelasyon sa Panginoon. Kaya mga kapatid dito sa atin sa kawan ng Panginoon, ito ang ating batay na katuruan. Itong relasyon sa Panginoon, itong tipanan na ugnayan na ito. Kapag tayo nakapasok, nakapaloob sa tipanan na ugnayan sa Panginoon, isipin ninyo, ang pangalan ng Panginoon ay nasa atin. Para na rin siya ay nasa atin, kasama-sama natin. Dala-dala natin siya. Upang sa anumang kalagayan at kahinat na ng buhay, taglay-taglay natin ang pakikisa ng Panginoon sa atin. Kaya napakaganda po itong pinag-uusapan natin, naway manuot sa atin at nang talagang totohanan natin ang ating pakikipagtipanan sa Panginoon. Pangapat, pinaghahatian na pagtitipanan. Kaya yung paggawa ng tipan sa noong unang panahon, hindi nila ginagamit ang salitang paggawa, kundi paghiwa. Kasi kumukuha sila ng yung isasakripisyo, yung hayop na kakatayin nila sa gitna upang magpatulo ng dugo. Kaya ang tawag doon ay karat beret sa wikang Hebreo. Tutusukin nila yung hayop upang dumugo. Lalabas ang dugo. Kasi dugo ng tipan ang pinag-uusapan rito. Yung dugo, yun ang mahalaga. At pagkatapos ay ilalatag sa lupa. Magkatapat ang mga hinating dalawang laman at yung nagtitipanan, magkasabay silang lalakad na parang guguhit ng numerong 8. Parang 8-8. Kasi ang ibig sabihin noon talagang magsisimula silang paikot doon sa mga hayop na yon. Ibig sabihin talagang isinusumpa nilang ito ay walang katapusan. Natipanan. At habang naglalakad sila, sumusumpa sila. Sinasabi ng nakikipagtipanan, huwag nawang mangyari sa akin na ako'y sumpain, na ako'y mamamatay kung hindi ko matutupad ang aking tipan. Parang iyon ay tinatawag nilang walk through death. Para kang dumaan sa kamatayan. Dahil dun sa simbolo ng kinatay, pinatay na hayop na nagdudugo, tumutulo dugo. Para siyang isang tinatawag ng pledge of death. Kasi sinusumpa mo ang kamatayan mo. Na kapag hindi mo natupad ang iyong sumpaan, para kang walang kahinatnan kundi dapat mamatay dahil hindi mo magawa ang sumpaan mo.
Nasa Biblia yan. Sa Genesis 15, 1:7 at 15:9. Sabi ng Diyos kay Abraham, nang makipagtipa na kay Abraham, pagpapalain kita, pararabihin ko ang lahi mo. At lahat. Si Abraham, alam naman ninyo, matanda na, di ba? At si Sarah na kanyang asawa ay matanda na rin at lipas na sa edad at hindi pa manganganak. Kaya nang ipangako ng Diyos sa kanya, pagpapalain kita, pararamihin kong lahi, parang siguro kung titignan si Abraham, napakunot ng noo, sapagkat ang sabi ng Diyos, paano po ito mangyayari? Makita niyo sa usapan na, paano mo ako pakikitaan, Panginoon, ang aking mamanahin? Para sinasabi ni Abraham, totoo ba yan? Kapani-paniwala ba yang pangako ng Diyos? Sa kabila ng siya'y matanda na, ang asawa niya lipas na rin sa edad, di pa nanganganak, at pagkatapos sabi, tumihala ka sa langit. Kung ano yung bilang ng dami ng langit, yan ang magiging bilang ng iyong lahi. Kaya sabi ng Abraham, paano mo ako pakikitaan na ng iyong pamamanahin sa akin? Paano magkakatotoo ito? Magagawa ba ng Diyos yon? Ang kanyang sumpa, ang kanyang tipan kay Abraham. Ang sabi ng Diyos, kumuha ka ng dinalagang baka, 3 taon edad, batang kambing, 3 taon ng edad, lalaking tupa, 3 edad, isang inakay na bato-bato, isang inakay na kalapati. Yun kasi ang paraan nila doon. Sabi niya, ilatag mo dyan sa lupa. At hiwain mo. Kasi yun ang pagtitipanan. Hiwain mo yan. Tutulo ang dugo yan. Pagtatapatin mo yung mga hiwa. Dahil magtitipanan sila eh. Kailangan silang lumakad, si Abraham at ang Diyos doon sa hiniwa na mga laman. Tumulo ang dugo. Umabot ng maghapon, walang nangyayari. Hanggang sa maghapon, yung mga ibong mandaragit, sinusuggaban nila, inaagaw nila yung mga tinatay at tinataboy ni Abraham. Parang pinakikita, parang gusto pang agawin itong mga pangako ng Diyos sa akin. Baka mawawala pa ito, agawin ng mga ibong mandaragit. Kaya piliin ng ulo, may isang sekta dyan, ang kanilang puno, ang tawag nila, ibong mandaragit. Yung nagnanakaw Yung ang dadagit. Para bagang isinali pa yun sa istorya, sa Biblia, na parang ipakita na nangako ang Diyos, pero itong mga ibong mandaragit na ito, gustong nakawin yung pangako ng Diyos. Gustong, pag ginalis nga naman, nanakaw yung mga hiniwang mga hayop doon, di mangyayari ang pagtitipanan. Naghintay hanggang dumilim. Nakatulog si Abraham, mahimbing na tulog. Mahimbing na tulog. At habang mahimbing na tulog si Abraham, inulit ng Panginoon ang kanyang tipan at ang sabi, isang urnong umuusok at isang tanglaw na nagniningas ang dumaan doon sa iniwang hayop samantalang mahimbing na natutulog si Abraham. Dapat silang dalawa lumakad Ang Diyos lang lumakad. Ibig sabihin ng Diyos lang sumumpa. Hindi niya pinasumpa si Abraham. Pinahiwatig na ang Diyos ang nangako at gagawin ng Diyos ang kanyang pangako. Ang sabi ng Hebreo, pagbasahin niyo yung istorya niyan sa Hebreo 6:13 hanggang 8, pinaliliwanag yung Genesis 15. Sinabi ang Diyos, wala na siyang makitang masumpaan niyang mas mataas sa kanya.
sumumpa ang Diyos, isinumpa niya yung kanyang sarili. Isinumpa niya ang kanyang sarili na yun na ang pinakagarantiya na gagawin niya at tutuparin ang kanyang tipan. Ang sabi ng ibang mga talata, ang Diyos sa Isaias, ang Diyos na hindi napapagod ni nanghihina. At dyan sa unang Timoteo, may sinabi, mamaya makikita ko yung halo-halo na itong aking sinulat sa antok. Ang Diyos na hindi namamatay, walang kamatayan. Napakaganda ng pagkakalatag ng matalata sapagkat dapat yung lalakad doon, sinusumpa niya mamamatay siya kung hindi niya matutupad. Ang Diyos lumakad, sumumpa, isinumpa niya yung sarili niya. Itinaya niya yung sarili niya sa kanyang sumpa. Hindi namamatay ang Diyos. Wala siyang kamatay. Ibig sabihin, kayang magagawa ng Diyos na gawin ang kanyang sinabi. Tumutupad siya ng kanyang tipan at kung ano ang kanyang sinabi, hindi niya babawin. At dahil hindi siya namamatay, maaasahan ang kanyang salita at pangako. Kapatid, kung papagyamanin natin ang ating buhay sa pakikipagrelasyon sa Panginoon, ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, nilakipan ng kanyang sumpa. Pinangako ng Diyos at makakaasa tayong gagawin ng Diyos. Kaya siguro hindi na pinalakad si Abraham kasi si Abraham tao lang. Ang tao ay sinungaling. Hindi marunong, hindi niya magagawa yan. Ang kanyang sumpa. Pero ang Diyos, sapagkat yung Diyos ay imposible sa kanya ang makapagsinungaling, hindi siya nagsisinungaling, hindi siya maaaring magsinungaling. Gagawin niya ang kanyang pinangako. At mga kapatid, pag pinag-uusapan natin ang tipan, palagi kong ipaliliwanag sa inyo, ngayon lang natin dapat talagang bigyan ng pansin na hindi binibigyan ng pansin. Ang Biblia mismo, bilang isang aklat ng tipan, lahat ng nandyan ay tipan. Pangako ng Diyos, batay sa kanyang tipan. Makakaasa tayo kung anong pinangako riyan, magagawa ng Diyos. Ngunit, kaya mahalagang pag-isipan nating mabuti ang ating pakikipagtipanan sa Diyos, ang ating pakikipagrelasyon. Hindi tayo pwedeng dadampot-dampot lang ng talata sa Biblia, kagaya ng mga pagpapala, napakagantan to, sinasabi sa akin ng Panginoon. Mga kapatid, kaya pinaliliwanag natin, ang Biblia bilang isang aklat ng tipan, na naglalaman ng mga tipan at pangako ng Diyos, ay para sa mga kanyang kinatipan o katipan. Pag wala kang relasyon sa Panginoon, ang sabi ng Efeso 2 dyan, 11, 13, 19, wala kang aasahan. Hindi ka makakaasa. Hindi ka kasali. Kaya dun natin hinihila ang bawat isa. Doon natin dinadala ang bawat isa na pumasok, mapaloob sa isang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Magkaroon ng kaugnayan sa Panginoon. At hindi lamang ito pakikipag-ugnayan ng basta lamang, hindi lamang ito pakikipagrelasyon, kundi isang pinagsumpaan ito, pinagtipanan na ugnayan ng pinag-uusapan. May covenant at blood in the covenant. May dugo sa tipan na pinag-uusapan. Kaya makita ninyo, noong pinangako ng Diyos ang walang hanggang tipan yan, hanggang sa lahi ni Abraham, hanggang mamatay ka, ang sabi, ang aking tipan na hindi ko kalilimutan. Paano maalala ng mga anak ni Abraham, ng kanyang mga anak at mga anak ng mga kanilang mga anak?
Paano nila maaalala na nakipagtipan ang Diyos kay Abraham? Inutos ang tanda. Tuliin ang bawat lalaki. May pagpapadugo. Upang dun sa pagtutuli, pagpapadugo, pagtutulo, palagi nilang maalala na walang hanggan. May dugong ng tipan sa pagitan ng Diyos, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, at ng kanilang mga magulang. Ang kasal, sa Biblia, covenant din yan. Kaya mababasa sa Malakias. Kaya bang hindi nagtitipanan sa kasalan, ipinagbabawal ng Biblia ang pagsisiping. Dahil pag nagsiping ang lalaki at babae, may padugo, may pagtutulo ng dugo. Dugo ang pinag-uusapan, basta tipan ang pinag-uusapan. May dugo na pinag-uusapan. Kasunod, pinakaalalang palatandaan, may memorial. Nakita niyo sa Biblia, nang si Jacob, nakasalubong ng Diyos o nakita ng Panginoon, nagkaroon ng pagbubuno, pagkatapos nung nagtayo siya ng monumento, ng bato, palatandaan na nakausap niya yung Diyos. Si Abraham, pagkatapos na makipagtipanan sa Diyos, sundan ninyo yung kanyang istorya, doon sa Genesis 25:31 hanggang 33, at tinawag niyang ang lugar na Beersheba. Beerseba. Ang ibig sabihin ng salitang Beerseba, kung saan nagsumpaan. Kung saan nagsumpaan, tinawag niya yung lugar na Beerseba, at nagtanim ng puno si Abraham. Nag-tree planting si Abraham. Hindi dahil sa para hindi na bumaha. Nagtayo siya, nagtanim siya ng puno, paalala na doon sa lugar na yon nagsumpaan. Ang ginagawa ng unang panahon, magtatanim sila, yung nagtipanan, minsan lalaslasin pa nila ang kanilang mga palad at tutulo ang dugo, pagsasaniban na yung dugo, at yung dugo na dumugo doon sa mga hayop na hiniwa, ipandidilig doon sa puno na itinanim. Palatandaan, may dugo ng tipan, mayroong blood covenant na ginawa upang hindi makalimutan. Sa Biblia yan. Tayo, anong palatandaan meron tayo ng ating relasyon sa Panginoon? Ibig sabihin nito, para wag makalimutan. Para wag makalimutan na tayo'y nakatipan sa Panginoon at ang Panginoon ay nakatipan sa atin. Upang wag nating makalimutan na tayong mga makakalimutin na meron tayong sumpaan sa pagitan ng Panginoon. Merong paalala. Buti pa, madalas, mas tinutotoo natin sinuseryoso ang pakikipagkapwa, ang pakikipagrelasyon sa tao. Uy, nagbibigay pa kayo ng, ang tawag niyo, mementos, signets, nagbibigay pa kayo ng token of remembrance, para huwag mo akong makalimutan. Ang kapatid, kung seryoso tayo sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, dapat huwag nating kalilimutan na tayo nakatipan sa Panginoon. Dapat huwag nating kalimutan, dapat mayroon tayong palatandaan, mayroon tayong tanda sa ating sarili
na magpapaalala palagi sa atin na tayo ay sa Panginoon. Ang magagawa natin sa panahon natin, kagaya ng unang panahon, o dito ko tatalakayin sa kabilayan. Ang mahalaga ay huwag nating kalimutan ang relasyon natin sa Panginoon. Mga kapatid. Nasa bawat isa sa atin kung anong palatandaan ang pwede nating maging paalala palagi sa atin. Na tayo pumasok at napaloob sa tipan ng pag-uugnayan. Na mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Ano yung palagi kayang magpapaalala sa atin? Lalo na sa panahon natin tayo makakalimutin. May sasantabi, ang dami nating pinagkakabalahan, pinagsusumikapan sa buhay. At nawawala ang Panginoon sa isipan natin. Dala ng ating mga pinagkakaabalahan. Anong palatandaan meron tayo? Anong tanda meron tayo? Na magpapaalala sa atin na meron tayong Panginoon na katipanan. Ginagawa po kasi, kung talaga magiging seryoso ka kasi, kung talaga magiging totoo ka kasi, sa pakikipagtipanan sa Panginoon, kailangan meron palaging magpapaalala. Meron palaging mapanghahawakan mong tanda na hindi mo makakalimutan ang Panginoon sa buhay mo. Pero kung wala pong ganoon, wala lang. Kung kailan mo gustong alalahanin ng Panginoon. Kung gaano mo kadalas siyang kalimutan at itabi. Pero ang totoong at seryoso sa kanyang pakikipagrelasyon sa Panginoon, hindi niya makakalimutan ng Panginoon sa buhay niya. Meron siyang pinangahawakan na palaging pagpapaalala. Sa ating panahon, baka dalawa lang ang magiging tanda. Kapag nararanasan natin ang mga pagpapala ng Panginoon, naaalala natin, napakabuti ng Panginoon, napakaganda ng kanyang loob sa kanyang lahat ng pagpapala. Sisimba ako, magpupuri ako. O kaya naman, mga pagpapalo. Baka kailangan nating mapalo. Imbis na mapala, sa pagiging galaan natin, baka kailangan kulungin tayo ng Panginoon, pilayan tayo. Kagaya ng ginagawa ng pastor sa kanyang matuwa, kung minsan binabali ang paa para hindi maglagalan. Baka kinakailangan minsan higa tayo ng Panginoon sa karamdaman upang maalala natin ang Panginoon. Sapagkat ang sabi nga ni Job, sa panahon ng kasaganaan, walang nagsasabi, nasaan ang Diyos na lumikha sa akin? Dahil pagdating lang ng karaingan, ay doon natin hinahanap ang Diyos. Nakita niyo kung minsan, ang mga tao sa kabila ng hindi nila pagiging makadiyos sa lahat, buong buhay nila walang Diyos sa isip nila. Ang sabi nga ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang huling panahon sa 2 Timoteo 1, ay masama sapagkat ang tao mas mahilig sa kalayawan kaysa sa mahilig sa pag-ibig sa Diyos. Walang Diyos sa kanilang alalahanin at isipan. May pagkakataon kailangan pang ugayin ng Diyos ang lupa, magpalindol. Magpadanas, buksan ng bintana ng kalangitan, wawasak ang matinding kidlat
babasagin ng katahimikan ng langit ng kulog at ibubuhos ang tubig. Mananalansata. Minsan kailangan pang magpadagsa ng kasamaan ng Diyos upang lahat mangyari. Look up. Look up. Titinghala sa langit at tatawag sa Diyos. Mga kapatid, tutuhanin natin, seryosoin natin ang ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Kung yung nagtitipanan, nagsusumpaan, nagpapalitan ng sumpa, at sasabihin nila, till death do us part, for richer or poorer, for sickness or for health. Yeah. Ang galing nating manumpa ng ganoon, kung tutusin. Sa Diyos, gaano tayo katotoo sa ating pakikipagtipanan sa Panginoon? Huli. Pero ito po'y bungad pala. 3 pahina itong aking naisulat na maliliit ay hindi natin matatapos. Pero magandang ilaatag ko muna itong mga gabay nito. Hanggang papalaot tayo at pag-uusapan natin talaga ang dugo ng tipan. The blood of covenant. O blood covenant. Yung pang-7. Pagsasaluhan na pinakahandaan. May covenant meal. Sa Genesis 18, nung magpakita ang Diyos kay Abraham, bahagi ito ng kanya ng pakikipagtipanan ng Diyos. Dahil ilang ulit siyang pinuntahan ng Diyos. Kaya mababasa niyo yan sa Kabanata 12, ng Genesis hanggang 15. Nandun minsan si Abraham sa ilalim ng puno, nagpakita ang Panginoon sa pamagitan ng kinatawan ng Panginoon, maaaring anghel o kung ano man. Napagalataan ni Abraham na sila'y sa Panginoon. Anong ginawa ni Abraham? Dahil yun ang panahon ng pakikipagtipanan. Pinagmadali niya ang kanyang asawa upang maghanda ng kainan. Dahil yung mga nagtitipanan, pagkatapos nila magsumpahan, kakain sila. Magsasalo sila sa isang handaan o kainan. Si Moses sa Exodo 24, pagkatapos na magtipanan, kumuha ng dugo at sa tasa, kalahati nito ay iwinisik sa dambana at yung kalahati iwinisik sa tao dahil sabi niya, ito ang dugo na ipinakapagtipan ng Panginoon sa inyo. Para silang nagsumpaan. Sabi ng tao, oo, susunod kami. Amen. Kung ano sasabihin ng Panginoon, siyang aming gagawin. Nagwisik ng dugo. Pagkatapos noon, pag pumunta kayo sa Exodo 24 at susunod lang ng mga talata, umakyat si Moses. Kasama, ang dalawa pa niya kasama at yung mga kinatawan ng Israel. Anong sabi? At nakita nila ang Diyos. Nakita nila ang Diyos. Sila ay kumain at uminom. Nagsalo-salo ang Diyos at itong sina Moses. Dahil magkatipanan sila. Parang kagaya rin natin eh. Maselan tayo, kahit pa paano maselan tayo na. Ewan ko lang, ngayon mukhang nagbago ang ating tradisyon. Noon, walang basta-basta na pinauupo mo sa iyong dulang, sa iyong mesa. Hindi ka basta-basta makikisalo kang inuman. Kahit namang hindi masarap siguro ang ulam mo sa mesa, sa iyong hapag.
Pero namimili ka pa naman kung sino ang makakasalo mo. Dahil yung nauupong magkasalo ay magkatipanan, magkarelasyon, hindi magkaiba. Ipinaywatig nito na si Moses ang sabi, tinawag siyang pangangkaibigan ng Diyos. Dahil kung makipagsalita ng Diyos, parang mukhaan, kagaya na nag-uusap ang magkaibigan. Alam po ba ninyo yung salitang kaibigan dito? Maging yung sinasabi may sinasabi ang kawikaan, ang sabi sa kawikaan, tingnan ko kung makikita ko agad, na meron, sabi niya, na kaibigan na mas malapit kaysa sa kapatid. There is a friend who is sticketh closer than a brother. Hindi po maintindihan ng marami yon. Yung salita kasing kaibigan, iba ang ibig sabihin ng kaibigan sa Biblia. Si Abraham, dahil katipanan ng Diyos, tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Si Moses, na naging katipanan ng Diyos, kaibigan siya ng Diyos. Si David at Jonathan, dahil sila'y magkatipanan, magkaibigan sila. Ang Panginoon at yung mga may relasyon sa Kanya, kagaya ng Kanyang mga alagad, ang sabi, hindi na kayo alipin, mga kaibigan ko kayo. Meron po kasing ibang ibig sabihin yung kaibigan sa Biblia. Maging kung sino yung magkakanulo sa Panginoon, ang inihula ni David, isang matalik na kaibigan. Iba ang pakahulugan ng salitang kaibigan sa Biblia, tsaka ako nasasabihin sa inyo yan. Ang ibig ko lamang sabihin muna, ay yung talagang hindi magkaiba, yung magkasundo, magkatipan, yun ang nauupo sa mesa upang sila'y magsalo-salo dun sa kanilang pagsasalo-salo, ibig sabihin na para silang isang pamilya, hindi magkaiba. Ang Panginoon, maalala ninyo, noong panahon ng Pasko, sa Exodo 22, sabi niya, ihanda ninyo ang isang dako. Panahon ng Pasko, at ang sabi ng Panginoon, pinakahahangad ko na makasalo ko kayo. I have so desired to eat, to sup with you. Ganun na lang yung kanyang paghahangad na makasalo sa hapunan ang kanyang mga lagad. At nang sila'y naghahapunan, dumampot siya ng tinapay. Sabi niya, ito ang aking katawan. Dumampot siya ng saro. Ito ang dugo ng bagong tipan. Kaya meron tayong ginawa ko minsan na aralin na pagkain, pinamagatan kong tipa ng dulang. Kaya palagi yung sinasabi, meron tayong palagi nakahandang mesa, dulang, larawan ng pakikisalo natin sa Diyos. Upang pag nakikita natin isang dulang dyan sa altar, sa dambana, na iyukit, na iguguhit sa ating pag-isip na tayo'y napaparito upang umupo, makisalo sa Panginoon. Meron pa bang ibang mas kasiya-siya? Meron pa bang isang mas kapanabik? Kundi ang pagsasalo-salo? Isa rito, ang tatayo at magkanyaya, tara, mag-Jollibee tayo, mag-McDo, lahat sasama. Yan yata ang pinakamasarap na paanyaya, yung kumain. Mga kapatid,
Ang tipanan sa Panginoon kasama ang pakikisalo. At bakit ginagawa natin ang pakikibahagi sa tinapay at katas ng ubas? Larawan ng katawan at ng dugo ng ating Panginoon. Sabi niya, ito ang dugo ng tipan. Tipanan yan. Pag umupo tayo sa mesa ng Panginoon, kapag tayo nakibahagi ng tinapay at ng katas ng ubas, may tipan doon na pinag-uusapan. Saka ako natatalakayin niya ng mas. Ngunit mga kapatid, lalo na naalala ko nung kami mga bata at lumalaki sa pananampalataya, isa lamang ang paalala palagi ng mga magulang namin. Kung ikaw ay hindi rin lang makakadalo, makakapunta sa pananambahan, wag lang yung ginagawa ang komunyon. Yan ang turo sa amin. Bakit yung komunyon ang hindi mo iiwasan? Bakit yung komunyon ay dapat naroon ka? Hindi naman siguro masama. Manapay matuto tayo. Tingnan ninyo mga kababayan nating mga Katoliko. Ang tawag ng kanila ay misa. Bakit misa? Ang misa ang ibig sabihin pagsasakripisyo. At dun sa pagsasakripisyo, palagi merong ostya at alak. Magamat ang pari lang ang umiinom ng alak. Minsan dumalo, tinitingnan ko kung sinasawsaw din niya sa alak. Dun sa mompo. Pero makita nyo sa lahat ng kanilang ginagawa, sa patay, sa buhay, anumang okasyon, hindi nawawala ang komunyon sa kanila. Napansin niyo? Kahit na araw-araw yan, kahit na maya-maya, napakalaga sa kanila yon. Mabuti sila. Bagamat magkaiba ang ating doktrina sa baka may kinalaman kasi sa doktrina. Ang doktrina ng mga Katoliko, Iglesia Romana Katoliko, ang komunyon, yung tinapay at dugo, kapag itinaas na ng pari, yung ostya at yung kalis, nagtatransformo daw. Yung tinapay na yon at yung alak, nagiging totoong dugo at laman ni Jesus. Eh makita bawal malaglag. At tapos tinatago yan. Tinakandado yan. Kasi laman at dugo. Totoong laman at dugo daw ni Kristo. Sa atin kasi simbolo lang. Kumakatawan lang. Pero nandun yung pagpapahalaga nila sa katawan at dugo. At hindi nila makaligtaan ng komunyon. Hindi ko maintindihan kung bakit sa mga Kristiyano, kung meron dapat pahalagaan at hindi iwasan, ang komunyon. Bukod sa gisag ng mesa ay pakikisalo sa dulang. Wala bang gustong makisalo sa Panginoon? Hindi ba natin ibig na dumalo para makatagpo ang Panginoon? Bah, kung tayo dadalo sa isang handaan, mag-uunahan tayo dun sa presidential table. Pag sa dulang ng Panginoon, hindi naman siguro tama kung ipaganyaya ko sa inyo. Pag-araw na lang ng komunyon, doon na lang kayo dumalo. Para huwag nyo makaligtaan ang pakikisalo sa Panginoon. Hindi naman siguro gano'n. Kundi mga kapatid, gusto kong maintindihan ninyo. May dugo na pinag-uusapan dito.
Wala pa tayo talaga sa usapan ng dugo. Talagang ipaliliwanag ko kung bakit gaano kaseryoso at hindi biro ang pinag-uusapan natin na dugo. Sa dulang ng Panginoon, may dugo na binabanggit. Sabi ng Panginoon sa 1:6, kung hindi ninyo kakainin ng aking laman at hindi nyo inumin ang aking dugo, wala kayong buhay sa inyo. Napakaseryoso nun. Kaya kung mayroong pinakaseryosong bagay na gampanin, dapat ang makisalo sa dulang ng Panginoon. Makitagpo. At sabi niya, alalahanin nito. Pag-aalala ito sa akin. Inaalala natin kung paano ang kanyang dugo ay nabubo. Inaalala natin kung paano ang kanyang laman ay nahiwa, nahati. Inaalala natin kung paano siyang nabayubay sa krus, isinakripisyo ang buhay para sa atin. At hindi lamang isang pagpapaalala, kundi pagtatanda. This do, this do, this do. Ito ay inyong gawin, ito ay inyong gawin, ito ay inyong gawin. Yan ang bilin. Nasa sa atin kung kakaligtaan natin ang bilin natin, di susundin ang bilin. Alam nyo, gawin hanggang kailan? Hanggang bumalik siya. At dun sa pagbalik niya, sa Apocalypse, mababasa yun sa mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Mayroon lamang makikisalo sa Diyos, sa Panginoon. Mayroon lamang siyang makakasalo. Ayaw ba ninyong mag-practice na ngayon, mag-ensayo? Sabi nga ng sumulat sa aklat ng Hebreo, lahat ng ginagawa. Kabanatang 7, 8, 9, Gs at lahat ng mga yan. Yung lahat ng ginagawa ng mga seremonya at mga ritual, ang sabi niya, mga anino lang ng mga bagay na nasa itaas. Ibig sabihin, kung tutusin ang mga ginagawa natin dito sa sangkalupaan, kagaya na sinabi, si Moses at ang mga saserdote naglingkod sa santuario, sa tabernakulo, sa sanglibutan. Pero ito lahat, sabi niya, mga anino lang. Ano ba ang anino? Kopya lang. Hindi naman siguro masamang salitang gamitin ko, o hindi pa pala totoo itong mga ginagawa natin dito sa lupa na paglilingkod. Kaya yung mga pista ng Israel, minsan tinalakay ko na sa mga Moed, Mauraw, na ibig sabihin ay mga appointed day, pakikipagtagpo ng Panginoon. Ang Panginoon mismo, di ba inilatag ko na yung God's calendar, kung paano inilagay ng Diyos ang mga petsa, ang mga buwan at mga araw, kailan siya makikipagtagpo sa kanyang bayan. Ang mga pista'y pakikipagtagpo ng Diyos sa kanyang bayan. Pakikipagtagpo ng Panginoon sa kanyang mga katipan. Kung sana magawa lang natin yung kasabihan ni Balagtas. Di ba? Hahamakin at hahamakin ang lahat. Di ba? Tinutukoy, dun sa mangsigirog, magkatipan, ay walang makakaawat, walang makakapigil upang sila'y magkita. Isipin niyo kung yon ay siya rin ang ating maging ugali ng ating pakikipagtagpo sa Panginoon, sa ating relasyon sa Panginoon. Walang makakadlang, walang pipigil sa atin upang makipagtagpo tayo sa Panginoon. At makisalo, makakasalo ang Panginoon
Sino bang gusto nyo makasalo sa buhay? Ayaw nyo ang Panginoon ay kasalo sa buhay. Ang mga pista ng Israel na ginagawa, hindi lamang mga mowed, hindi lamang mga pakikipagtagpo sa Panginoon. Ang ginamit na ibang salita sa Hebreo ay pag-e-ensayo, rehearsal, nagpa-practice lang. Kaya pag tayo sa dulang ng Panginoon, kung anino lahat ng mga ginagawa natin dito, doon sa sanktuaryo, tabernakulo sa kalangitan, sa harapan ng Diyos. Yung ginagawa natin doon, nagpa-practice lang tayo upang sanay na, marunong na. Kaya kapag tayo umuupo sa dulang ng Panginoon, nakikisalo sa tinapay at sa dugo, ang sabi ng Panginoon, hanggang sa ako'y dumating, ang mismong Panginoon ang magsasagawa, muling mag-aabot ng tinapay at ng saro doon sa kanyang mga piling, inanyayahan sa kanyang pighi. Ang kapatid, napakahalaga ng paksang ating pinag-uusapan. Magtatapos muna ako sa isang paglalarawan sapagkat mahaba po ito 3 pahina. Pero nilatag ko muna sa inyo yung mga ginagawang pagtitipanan, bakit may dugo. Kung tutuusin, tayong mga Pilipino, hindi tayo banyaga sa salitang tipan. Alam natin ang tipan, magkatipan, magtitipan. Dali lang po, medyo mawalan ako ng balanse. Sa ating kasaysayan, pambansang kasaysayan, kalinangan at kaugalian, natatandaan nyo mayroong isinagawang sanduguan? Sandugo, pag-iisang dugo, tinatawag na blood compact or pacto de sangre. Ewan ko kung nakapunta na kayo ng Bohol, nandun kung saan ginawa ni Miguel Lopez de Legazpi at Raha Sikatuna ng Bohol, nag-blood compact, pacto de sangre ang tawag ng mga Kastila. Nagpatak sila ng kani-kanyang dugo sa isang alak na inalo. At ininom nila, sandugo, iisang dugo na sila, sanduguan. Hindi na sila magkaiba, hindi na sila magkalaban, sila'y magkaibigan na. Yun ang nangyari. At napakaraming sanduguan na ginawa sa kasaysayan ng bansa, hindi lang yung sa Bohol. Noong panahon ng katipunan, nasa kasaysayan natin yan, nung itatag ang katipunan ni Andres Bonifacio, di ba? Para lumagda sila kung totoong sila ay magiging kabilang sa katipunan at magiging tapat. Alas-las ang bahagi ng katawan at yung dugo ang kanilang pinaglalagda bilang tinta. Dugo. Ano bang meron sa dugong ito? Bakit dugo ang ginagamit sa pagtitipanan? At maging sa Biblia, napansin nyo, palaging binabanggit ang dugo ng tipan. Mateo 26, mula sa Exodo 24:8, dugo ng tipan, blood of the covenant. Zacarias 9:11, dugo ng tipan. Mateo 26:28, Marcos 14:24, dugo ng tipan. Lucas 22:20, ang bagong tipan sa dugo sa saro. Unang Korinto 11:25, bagong tipan sa dugo. Hebreo 10:29, dugo ng tipan. At dito sa ating talatang batayan, Hebreo 13:20, ang dugo ng walang hanggang
tipan. Dito muna tayo magtatapos. Ang mahalaga po ay ipinauna ko na muna kung gaano katotoo at kaseryoso ang pakikipagtipanan sa Panginoon ng pagrerelasyon. Sapagkat may dugo na ibinububo, may dugo na ipinatutulo. Kumbaga sa panahon natin ngayon, kapag kayo lumagda ng isang kasulatan, lumalagda kayo ng tinta. Pero ang kasunduan noong unang panahon, lumalagda ang tinta ng kanilang pluma ay dugo, sariling dugo nila. Itinataya nila ang kanilang sarili. Tinataya nila ang kanilang buhay. May sakripisyo, sinasakripisyo dito. Mayroong buhay na inaalay. Marami tayong talatang makikita kung bakit ipinagbabawal ng Diyos ang pagkain ng dugo sa Genesis 9:4. Sapagkat ang lamang may buhay siya ng dugo. Ang Levitico 17:11-14, ang buhay ng laman ay nasa dugo. Tungkol sa buhay ng lahat ng laman ng dugo, niyan ay gaya rin ng buhay niya. Deuteronomio 12:23, ang dugo ay siyang buhay. Life is blood. Kaya kung ating sisimplihin ang usapan, pag pinag-uusapan ang dugo, ang pinag-uusapan buhay. Kung sinasabi ng kasulatan, ang dugo ni Kristo'y nabubo, ang ibig lang sabihin talaga, buhay niya ang namatay. Buhay niya ang inyan. Katumbas ng buhay at ng pagkamatay, ang dugo. Tama po ba? Pag nawalan kayo ng dugo, patay kayo. Pag sinalinan kayo ng dugo, mabubuhay kayo. Pagkabuhay o pagkamatay ay dugo. Kaya sa susunod nating pag-arap, papalaot tayo dito sa itong dugo na ito na pinag-uusapan. Upang maging seryoso na ba tayo at magpakatotoo sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sapagkat mayroong dugo ng tipan, the blood of the covenant. Narinig ba ninyo yung kasabihan? Blood is thicker than water. Ang pakaulugan ng marami, blood is thicker than water, ang kanilang paliwanag, yung kapamilya mo, kadugo mo, ay mas malapit kaysa dun sa hindi mo kadugo. Tama ba? Hindi po ganun ang talagang original na kasabihan. Ang original na kasabihan, pinaiksi lamang yung kasabihan, blood is thicker than water. Ang buong kasabihan ay the blood covenant is thicker than the water in the womb. Yun ang buo. Blood of the covenant is thicker than the water in the womb. Di ba may panubigan ng mga kababaihan? Pag nanganak may tubig. Tama ba? May panubigan. Yun daw dugo, mas malapit kaysa dun sa panubigan, dun sa tubig. Hindi po tumutukoy yun sa pamilya. Ang tinutukoy doon ay yung blood partner. Kung sino yung katipanan mo ng dugo, yun ang mas pamilya sa'yo. Mas hindi iiba sa iyo. Si Kristo, ating Panginoon. Wala siyang pinagkaiba ang Panginoon na ating blood covenant partner, friend.
Dahil sa dugo niya. Ka-blood covenant natin siya. Katipanan natin siyang may dugo. Tipanan na duguan. Winisikan. Tinuluan ng dugo yung ating tipanan, yung ating relasyon sa Panginoon. May buhay na pinag-uusapan, may pagkamatay na pinag-uusapan. Pag pinagsanib ang dugo, pinagsandugo, ibig sabihin ay pagkakaisang buhay hanggang mamatay. Ang blood covenant, ang tipan na duguan na tawag ko. O kung gusto nyo, dinuguan na tipanan. Mas madali na yung tandaan yung dinuguan. Ang dinuguan na tipanan, kung gusto nyo yun, ay pag-iisang dugo, pag-iisang buhay, hanggang mamatay. Kaya ang tipan ng, sinabi natin talata, ang tipan, ang dugo ng tipan na pangwalang hanggan. Olam berith. Sa Hebreo. Wala siyang hangganan na pakikipag-ugnayan at pakikipagtipanan sa Panginoon. Ang relasyon po sa Panginoon, hindi panandalian lamang, kundi pangwalang hanggan. Ang tipan nga niya sa kanyang bayan sa Jeremias 31, upang ang sabi nila, kagaya ng pamigkis, na nakabigkis sa baywang, nakakapit sa baywang, upang ako, ang sabi ng Panginoon, ay hindi ihiwalay sa kanila at sila ay hindi hihiwalay sa akin. Pero mayroong isang pagkakataon, sumulat ng paghihiwalay ang Diyos. Parang divorce paper. Sinulatan niya ang kanyang bayan ng sulat ng paghihiwalay. Isang divorce paper dahil sinira nila ang tipan ng Diyos. Mga kapatid, nawa, pagyamanin natin ang ating relasyon sa Panginoon, huwag tayong makipagsiraan ng ugnayan sa Panginoon. Kung ibig natin ng Panginoon ay manahan sa atin, kailangan manahan din tayo sa Kanya. Sabi ng Panginoon dyan sa mga 1:6, ang kakain ng aking laman at inom ng aking dugo, siyang nananahan sa akin at ako'y nananahan sa Kanya. Two-way ang relasyon, mga kapatid. Hindi yung ibig lang natin, Panginoon, bil mo ko, bigyan mo ko, bigyan mo ko. Diba? Ano naman ang sinusukli natin sa Panginoon? Ano naman ang binibigay natin sa Panginoon bilang katipanan? Kasintahan natin. O gusto na ninyong hiwalayan? Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sapagkat pinaaalalahanan mo kami. Yamang kami katipanan mo
bilang iyong bayan, iyong kawan. Pinasasalamatan ka namin sapagkat kung paano kami ay nagiging kasali sa tipan. Kung paano maging ang Israel binali na sanga mula sa puno. Binigyan mo kami ng pagkakataon sa pamagitan ni Kristo Jesus, naming Panginoon, na kami mayugpong. Upang kami hindi na maging taga-ibang bayan o lupa ng mga tipan at mga pangako, kundi makakaasa kami sa iyong mga pangako at mga pamana mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na talagang pagibayuhin namin, pagyamanin, seryosohin namin, totohanin namin ang aming pakikipagrelasyon sa iyo. Huwag kaming magsawalang bahala. Kung paano sa tao ay takot kami na makipagsiraan, sa kapwa ay takot kami na makipaghiwalayan. Ayusin nawa namin ang aming pakikipagrelasyon sa iyo. Ito ang lalo naming mababutihin. Sapagkat ang relasyon sa iyo, Panginoon, ay may halong dugo, may buhay na pinag-uusapan, na isinakripisyo. Hanggang kinakailangan na mamatay ang sakripisyong yung ng handog na yun. Matatakan lang ang tipan. Bigyan mo kami ng pagpapahalaga ng iyong tipan sa aming mga buhay. May pakita nawa namin sa iyo, Panginoon, kung gaano kami kapalad na kami isali mo sa iyong mga tipan at pagpalain, mapapagpala. Pinaglalaanan mo ng pamana na walang hanggan. Sa sandali po ito, inasasalamatan ka namin sa ibayong karapatan upang kami makasalo. Ikaw, O Panginoon, sa iyong dulang. At sa pagkainawa namin itong tinapay na kumakatawan sa iyong laman, at itong katas ng ubas na kumakatawan sa iyong dugo, maging paalala, maging pinakatanda ng iyong tipan. Salamat po, Panginoon, sapagkat lahat ng biyaya at maging pagpapalang pakinabang at walang hanggan napapaloob sa iyong mga tipan. Pagindapatin mo po kami. Ang totoo ni hindi kami karapat-dapat na mamulot kahit ng mga mumog na nalalaglag sa dulang. Naalala namin, Panginoon, ng isang pangyayari na humihingi ng tinapay
sa isang patalinhagang salita, humihingi ng awa, ng habag sa iyo. Ngunit sa iyong sinalita, ang sabi, ang tinapay ay hindi para sa aso, kundi para sa mga anak. Oh, Panginoon, salamat po sapagkat kami ay itinuturing mong hindi iiba sa iyo. Kasambahay na kami ng sambahayan ng Diyos. Salamat po sa lahat ng inilalaan mo na mabubuting bagay para sa amin. At matutunawa kami at maging marunong na lumingon sa iyo, tuminghala sa iyo at pasalamatan ka. At palaging alalahanin ka sa aming mga buhay at huwag kang kalilimutan. Aming Panginoon at aming Diyos, kami po ay sama-sama na iniangat namin ang aming haing pagpapasalamat sa marami mong kabutihan sa buhay namin. Inuuna namin ang pagpapasalamat sa karagdagang buhay, kung paano inililigtas mo kami at hindi pinababayaan ang anumang sakuna at masama ay mapasa amin. Salamat po, Panginoon, sa kabila ng marami po ang nakaranas ng hinagpis ng bagyo, na ang pananalasa ng unos, ng baha, pagkasira ng mga ari-arian at mga pagkawala ng buhay. Panginoon, nananalangin kami alang-alang kung paano si Abraham ay nanalangin sa Diyos upang pigilan ang kasamang darating sa Sodoma at Gomora at nakiusap alang-alang sa iyo. Sa iyong mga nagsisampalataya sa iyo, dinadalangin po namin. Naway iwas mo ang aming bansa hanggat maaari sa maraming kasamaan. Alang-alang man lamang po, Panginoon, sa mga kumikilala sa iyo. Nadalangin namin ang bawat sambahayan namin na patuloy nawang lukuban ng iyong biyaya ng pag-iingat. Ang dugo ng aming Panginoon ang mananatili nawang nakapahid sa aming mga pintuan upang kami huwag saktan ng anumang kasamaan, lalo na ng hanggat maaari ng kamatayan. Lampasan kami ng mga di mabubuting pangyayari. Huwag mo nawang pabayaan, Panginoon, na lumapit ang anumang salot sa mga pintuan ng aming mga tahanan. Pakibantayan mo kami at palibutan mo kami ng iyong mga sugong, mga tagapagbantay na makapag-iingat sa amin mula sa iyo. Lalo na maging ang aming mga anak. Huwag mo pumbayaan na sila'y galawin ng masama at lalong huwag mong ipaintulot na sila'y mapasama. O Panginoon, pati ng aming mga mahal sa buhay na malayo sa amin ay dinadalangin namin. At kahit na yung mga kasama-sama namin sa aming mga ilalim ng aming mga bubungan na hindi nakakakilala sa iyo, walang anumang pagkakaugnay sa iyo, Panginoon, alang-alang sa amin, dumaloy nawa ang iyong biyaya sa bawat pamilya namin. Upang makatikim kami na matikman namin ang iyong kabutihan, ang iyong kasaganaan, maging ang iyong kapayapaan. Salamat po sa aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan. Hindi man namin sila mabanggit na isa-isa.
Ngunit kasama namin silang nagpapasalamat sa iyo at ang aming dalangin naway kagaya ng sinabi ni David sa kanyang awit, susunod nawa sa kanila ang lahat ng iyong kabutihan at kaabagan sa lahat ng mga araw ng kanilang mga buhay. Kung paano binasbasan mo sila sa maraming taong nakalipas, ay gayon din namang Panginoon, patuloy namin ipagkakatiwala sila sa iyong kamay. Ang aming mga dalangin at mga iba pang alalahanin o maging suliranin na nasa aming mga daanan. Panginoon, huwag mo pong pabayaan na kami matisod sa mga ito. Ni mahadlangan kami sa patuloy naming pagsunod at paglilingkod sa iyo. Kundi mapagtagumpayan ang lahat ng mga ito. Malampasan ang lahat ng mga ito. Upang huwag nawa kaming lubang makaranas ng kabigatan, kundi ng kagaanan sa buhay na ito. Igawad mo nawa ang iyong pagbabasbas sa amin sa sandali po ito. At ngayon ay pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Hilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen.